Sa isang baryo ng Kalumpit, lalawigan ng Bulacan ay nakatira si Mang Nestor, kasama ang kanyang asawang si Aling Vicky at ang kanilang 6 na anak. Nasa edad na 57 years old na si Mang Nestor, habang si Aling Vicky naman ay 52 years old. Pagtatricycle sa kanilang lugar ang kanilang ikinabubuhay at upang makatulong naman si Aling Vicky sa kanyang asawa ay tumatanggap siya ng labada. Kahit kapwa malalaki na ang kanilang mga anak ay hirap pa rin sila dahil sa lumalaki ding gastusin ng pamilya. 2 anak niya ang nasa kolehiyo at 4 naman ang nasa high school. Gayunpaman ay lumaki namang masipag at mabait ang kanilang mga anak. Masaya pa rin ang kanilang pamilya at sa pagsapit ng hapon ay nakukuha pa rin naman nilang ngumiti at pasalamatan ang nagdaang buong araw sa kanilang buhay. Isang gabi, sa kanilang tahanan, masaya silang nagagayak ng hapunan. "Oh mga anak, pasensya na kayo sa ginisang gulay na ulam natin ha. Ang totoo, pinitas ko lamang yan sa likod bahay," ani ni Aling Vicky sa kanyang mga anak. "Okay lang po yun, Nay. Masarap naman ang luto nyo." Puri naman ni Pia, ang pinakapanganay sa lahat. "Oo nga, Inay. Pagsalu-saluhan na natin to," sagot naman ni Jojo, ang pangalawa nilang anak. "Oo nga, Inay. Kaso, puro gulay naman ang kinakain natin eh. Baka sumobra na tayo sa lakas niyan." Pagbibiro naman ni Princess, ang kanilang bunso. "Oy, oy, bakit nagrereklamo ka, ha?" ani ni Jojo sa kapatid. "Nako, pwede ba tigilan nyo na nga yan? Ang mabuti pa ay ayusin na ninyo ang mga plato. Maya-maya lang ay nandito na ang tatay nyo," sabi naman ni Aling Vicky sa kanyang mga anak, nang biglang dumating si Mang Nestor na may bitbit na 2 supot. "Naku, nandyan na si Itay at may pasalubong," wika ni Princess na may pagka-excited pa. Nagmano kay Mang Nestor ang kanyang mga anak. "Nako, bumili lamang ako ng 2 klaseng lutong ulam. Kasi parang alam ko na ang ulam natin," ani ni Mang Nestor. Masayang kumain ang mag-anak kahit simple lamang ang kanilang ulam. Ang mahalaga ay busog sila sa pagmamahal sa isa't isa. Araw ng Sabado ay naglalabada naman si Aling Vicky. Kuminsan kapag hindi abala si Pia ay tinutulungan niya ang kanyang ina. "Inay, ako na po magsampay nito. Magsasaing lang po muna ako," ani ni Pia habang pinupunasan ang pawis niya sa noo. "Nasaan bang iba mong kapatid? Si Darwin at sila na ang magsaing tiyan," tanong ni Aling Vicky. "Inutusan ko pong manguha ng talong at okra sa bakuran eh," sagot ni Pia. "Ah, ganoon ba? Mabuti na lamang at masipag magtanim ng gulay ang tatay nyo. Hindi na tayo bumibili ng gulay," sambit ni Aling Vicky habang nagbabanlaw ng mga damit. Samantalang matindi ang sikat ng araw noon, nakapila ang tricycle ni Mang Nestor sa paradahan habang naghihintay ng mga pasahero. "Oh, parang Nestor, uminom ka muna ng soft drinks. Napakainit eh," sambit ni Juan sabay abot ng soft drinks sa kaibigan. "Nako, bakit ibinili mo pa ako? Nakakahiya naman, pareng Juan," ani ni Mang Nestor na medyo nahihiya. "Ano ka ba? Okay lang. Napapansin ko kasing sobrang sipag mo, pareng Nestor. Kung minsan kahit sa gabi, ay namamasada ka pa yata," puna ni Juan. "Ah, yun ba? Kailangan pare eh. Marami kasi akong pinag-aaral," mahina niyang sagot. "Aba, oo nga pare. Pero minsan, magpahinga ka rin. At baka ikaw naman ang magkasakit," payo ng kaibigan. "Kung minsan nga eh, nagdarasal na lang ako sa Diyos sa bigyan ako ng magandang kapalaran," pabiro niyang nasabi. "Huwag kang mag-alala pare, kaunting tiis na lang at makakatapos din ang mga anak mo. Giginhawa ka rin balang araw," sambit ni Juan upang palakasin ang kanyang loob. "Salamat pare," anya. Namamasada nga sa gabi si Mang Nestor para naman sa pambaon ng kanyang mga anak at hindi niya alintana kung gawin man niyang araw ang gabi sapagkat ang mahalaga sa kanya ay ang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Minsan dinapuan na matinting trangkaso si Mang Nestor at pakiramdam niya ay hindi niya kayang bumangon.
Nestor, heto ang mainit na sabaw. Kumain ka na at nang makainom ka ng gamot, sabi ni Aling Vicky sa asawa. Baka hindi ako makapasada ngayong araw. Paano kaya ang pambili natin ng ulam at pambaon ng mga bata? Tanong niya sa asawa. Si Jojo na lang daw ang mamamasada muna. Wala yata siyang pasok sa paaralan ngayon. Sagot ni Aling Vicky. Hinigop ni Mang Nestor ang mainit na sabaw ng tinolang manok. Saan ka kumuha ng pambili ng ulam? Tanong nito sa asawa. Sahod ko kahapon sa labada. Bukas may laba ulit ako. Magpapahinga lang ako ngayong araw. Sige, ubusin mo na yan at kukuhanin ko lang yung gamot mo. Ani ni Aling Vicky. Nalungkot si Mang Nestor at lalo yatang bumigat ang kanyang pakiramdam. Naaawa siya sa kanyang asawa sa tuwing may isip na naglalabada ito. Ngunit wala naman siya magagawa. Magpagod man siya sa trabaho ay kapos pa rin sa kanila ang kanyang kinikita dahil sa malaki niyang pamilya. Kaya't kung nasa bahay siya ay nagtatanim siya ng mga gulay upang may makain ng kanyang pamilya. Katulong ang iba pang mga anak, ngunit kapos pa rin. Halos 1 linggo siyang natigil sa pamamasada dahil sa kanyang trangkaso at patuloy siyang inuubo. Isang umaga ay pinilit niyang bumangon. Nagulat siya dahil tahimik ang kanilang bahay at ang kanyang mga anak ay hindi niya namalayang nagsipasok na pala sa paaralan. Oh Vicky, nakapitas ka ba ng mga gulay sa bakuran? Tanong niya sa asawa na makita niyang may dala itong basket na mga gulay. Oo, talong, okra at talbos ng kamote. Ito na lamang ang lulutuin ko at lalagyan ko ng bagoong. Wala na kasi akong pera. At binaon na ng mga bata sa eskwelahan, sagot ni Aling Vicky. Sige, pasensya ka na. Mamayang gabi ay mamamasada na ako. Sagot niya sa mahinang tinig. Pumasok naman sa bahay si Aling Vicky at inilagay sa kanilang mesa ang mga nakuha niyang gulay. Naku, wag na muna Nestor at baka mabinat ka pa. Magpahinga ka pa kahit 2 araw. Payo nito sa asawa. Walang nagawa si Mang Nestor kundi tiisin ang kanilang kaligayan kahit sa mahirap dahil kailangan pa niyang magpagaling. Makalipas ang 2 araw ay lumabas na siya ng bahay upang maghanap buhay. Ngunit pagdating ng tanghali ay malungkot siyang umuwi. Nakita niya ang kanyang asawang abala sa kusina. Oh, bakit naglalakad ka? Nasaan na yung tricycle? Nagtataka nitong tanong. Napakamot naman ng ulo si Mang Nestor bago nakasagot. Nandoon sa pagawaan at biglang tumirik sa daan. Malungkot niyang sagot. Ano? Naku, paano kaya yan? Nangutang pa naman ako ng ulam kila Aling Marta at ang sabi ko mamaya ko nalang babayaran. Ani ni Aling Vicky. Malungkot na kinuha ni Mang Lucas sa kanyang bulsa ang 100 piso. Oh, ibayad mo na muna ito. Wala pa akong kinikita Sambit niya sa malungkot na tinig. Paano kaya natin matutubo sa paggawaan ng tricycle natin? Pahabol na tanong ni Aling Vicky. Sige, ako nang bahala. Manghihiram na lang muna ako ng pera kay paring Jaime. Sagot niya. Matapos kumain ng tanghalian ay lumabas ng bahay si Mang Nestor, dala ang pag-asa na makahiram siya ng pera sa kaibigang si Jaime. Ngunit ng araw ni iyon ay hindi siya nakahiram kung kaya't umalis siyang bigo sa bahay ni Jaime. Habang naglalakad sa sikat ng araw si Mang Nestor ay gusto na niyang mapaiyak. Paano na kaya ang mga bata kung hindi ko pa matutubos sa shop ang tricycle? Tanong niya sa sarili. Naupo siya sa malaking batong kanyang nadaanan dahil nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Kinuha niya ang sombrerong suot at ipinaypay sa sarili. Nang may biglang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Oh Jojo, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong sa anak. Ang sabi kasi ni Inay, pumunta daw po kayo sa bahay ni Mang Jaime para manghiram ng pera. Ani ni Jojo. Oo nga anak pero wala naman ako nahiram. Sambit niya na malungkot ang muka. Tara na po itay.
Puntahan na po natin ang tricycle sa shop, sabi naman ni Jojo. Ha? Saan ka ba kumuha ng pera? Tanong ni Mang Lucas sa anak habang nagtataka. May konting naipon po ako at umutan ng pera si inay kay Ma'am Reyes, yung pinaglalabadan niya. Sagot ni Jojo, para namang nabunutan ng tinig si Mang Nestor sa sinabi ng anak at nagkaroon siya ng pag-asa na makukuha na sa paggawaan ang tricycle. Kinabukasan, isang makulimlim na hapon, napagawi siya sa masukal na daan matapos may hatid ang isang pasahero na biglang makarinig siya ng tila ba iyak ng isang babae. Ha? Ano kaya yun? Parang may babaeng umiiyak Bulong niya sa sarili. Inihinto niya sandali ang kanyang tricycle upang alamin kung tama ba ang kanyang narinig o baka naman nagkakamali lamang siya. Nabigla niya marinig ang isang tinig. Saklolo! Tulungan niyo ako! Sigaw ng isang babae. Dali-dali naman nagpunta sa kinaroroonan na sigaw si Mang Nestor at tumambad sa kanya ang isang dalagang duguan. Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Bulalas niya sa magandang dalaga. Hindi na ito muli pang nakapagsalita at agad nawala ng malay. Dali-dali niya itong binuhat at isinakay sa tricycle. Matapos madalas sa ospital at malaman niyang ligtas na ang dalaga sa kapahamakan, ay iniwan na niya ito. Gabi na nang siya ay makauwi ng bahay. Sinalubong siya ng kanyang asawa. "Oh, Nestor, bakit ginang itsura mo? At may mga dugo pa ang damit mo?" Pagtataka nitong tanong. Matapos maikwento ni Mang Nestor ang pangyayari, ay nalungkot sila para sa dalaga kahit hindi naman nila kilala ito. Hayaan niyo na mga anak. Kahit na wala akong kinita ngayong araw, masigit pa rin ang tumulong sa kapwa sa ganoong sitwasyon. Ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala. Wika niya sa kanyang mga anak. Masaya pa rin silang kumain kahit na kapirasong isda na lamang ang kanilang pinagsaluhan ng gabing yon. Makalipas ang 2 buwan ay isang magandang dalaga ang naghahanap sa bahay ni Mang Nestor at natagpuan niya ito na nasa kanilang bahay ng hapong yon. "Ay, Darwin, anak! Tawagin mo nga ang tatay mo sa gulayan at sabihin mong may naghahanap ka mo sa kanya." Utos si Aling Vicky sa kanyang anak. Dali-dali naman tumakbo sa gulayan ang bata. At nang sila ay magkaharap, "Ako po si Claudine, yung tinulungan ninyo at dinala sa ospital 2 buwan nang nakakaraan. Hinanap ko po ang bahay ninyo sapagkat gusto kong magpasalamat," sabi nito. Nalaman nila na mayaman pala ang magandang dalaga at ayon sa kwento nito ay hinold up siya ng mga lalaki at sinaksak ng hapong yon. Iginala ni Claudine ang kanyang mga mata sa barong-barong ni Mang Nestor at kahit hindi makwento ang mag-asawa ay batid niyang mahirap ang buhay ng mga ito dahil sa payak nitong pamumuhay. At bilang pagtanan ng utang na loob para sa pagliligtas ito sa kanya, ay isang desisyon ang kanyang binuo sa isipan. Matapos magpaalam sa mag-asawa ay nilisan na ng dalaga ang lugar. Labis namang nagulat sila Mang Nestor dahil sa ibinigay nito mga pagkain sa kanila. "Ang bait pala, Itay, ng babaeng tinulungan mo," sabat ni Pia habang kumakain. Kaya nga, hindi ko rin akalain. Pero kahit hindi na sana siya nag-abala pa, dahil ang pasasalamat niya ay sapat na. Wika ni Mang Nestor. At makalipas lamang ang 2 linggo ay biglang dumating sa kanilang bahay ang isang bisitang hindi nila inaasahan. "Oh, Ma'am Claudine, kayo pala. Tuloy po kayo," sabi ni Aling Vicky sa dalaga. "Salamat po. Nandiyan po ba si Mang Nestor?" tanong nito. "Naku wala at namamasada pa. Mamaya pa yung gabi uuwi," sagot naman ni Aling Vicky. Naupo naman ang dalaga sa upuang kawayan na naroon. Alam niyo po, hindi niyo na itatanong. Mayroon po akong foundation sa aming lugar na kung saan ay nagbibigay kami ng scholarship," sambit nito. Ha? Talaga ba?" gulat ni Aling Vicky. "Opo,
At narito po ang 2 certificate at scholarship sa college na ipinagkakaloob ko sa inyong 2 anak para makapag-aral sila ng maayos. Nakangiting sambit ng dalaga. Libre na po ang allowance niyan at tuition fee, kaya wala na kayong iintindihin. Patuloy pa ni Claudine. Naku malaking tulong ito para sa amin. Salamat, ani ni Aling Vicky. Kinuha naman ng dalaga mula sa kanyang bag ang isa pang sobre at ibinigay ito sa kausap. Ano ito? Tanong ni Aling Vicky na nagtataka. Napangiti naman si Claudine bago muling nagsalita. Isang maliit na halaga po. Gusto ko kasing wag na kayong maglabada at gamitin nyo ang halaga na yan para sa pagpapatayo ng maliit na tindahan. Paliwanag nito. Alam niyong naglalabada ako? Nagtataka niyang tanong. Muling ngumiti lamang si Claudine sa kanya at hindi niya alam na ang babaeng tinulungan ng kanyang asawa ay napakayaman. Sadyang ipinaalam ng dalaga ang kanilang buhay sapagkat nais niya itong tulungan para sa tinatamasa niyang pangalawang buhay. Kinagabihan ay gulat na gulat si Mang Nestor sa magandang balita. Hindi man sila nagkita ng dalagang tinulungan, ngunit sa isip niya ay ang labis sa pasasalamat dito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting gumaan ang takbo ng buhay ng pamilya ni Mang Nestor. Ang dating kapos na kapos ay napalitan ng kaunting ginhawa. Hindi malangya, pero sapat upang hindi na sila malunod sa pag-aalala. Ang tindahan ni Aling Vicky ay lumago nang hindi nila namamalayan. Unti-unting napuno ng mga suki ang maliit na espasyo sa harap ng bahay at halos araw-araw ay may bumibili. Sa wakas, hindi na niya kailangan pang maglabas sa ibang bahay. Si Jojo at Pia naman ay mas ganado sa pag-aaral, dala ang scholarship na bigay ni Claudine at sa bawat pag-uwi nila galing paaralan, lagi may nakakubal na kwentong puno ng tuwa at pag-asa. Samantala si Mang Nestor ay bumalik sa pamamasada pero iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na pait at pagod ang umuukit sa kanyang muka kundi tahimik na pasasalamat. Hindi na siya napipilitang magtrabaho hanggang hating gabi at mas marami na siyang oras na nakauwi habang kumakain pa ang pamilya. Isang hapon, habang nasa tricycle siya at nakahinto sa gilid, tumigil ang isang kotse sa tapat niya. Bumaba si Claudine, payak ang ngiti, walang dalang-dalang engranding balita o sorpresa. Mang Nestor, napadaan lang po ako. Gusto ko lang kayong kamustahin. Napangiti siya, simple pero totoo. Ayos lang po kami, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa ninyo. Tinawid ni Claudine ang tingin niya sa tindahan na may nakapaskil na kartong may nakasulat na Tindahan ni Vicky, bukas po. Nakakatuwa pong makita na maayos na ang lagay ninyo, sagot ng dalaga. Hindi man po magarbo ang buhay namin, Wika ni Mang Nestor. pero sapat na po sa amin ang masaya, buo ang pamilya at nakakahinga kahit papaano. Ngumiti si Claudine, isang ngiting alam mong hindi mabibili, ngiti ng taong nabigyan ng pagkakataong makabawi sa buhay. Mang Nestor, ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nararanasan ang buhay ngayon. Wala nang masyadong salita ang dalawa. Minsan kasi hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ang tahimik na pagtanaw ng utang na loob ay sapat na. Matapos magpaalam si Claudine, tinignan ni Mang Nestor ang papalubog na araw at sa pag-uwi niya, nadatnan niyang magkakasalo ang pamilya sa hapag. May mainit na ulam, may tawanan, may kwentuhan. Habang kumakain, napatingin si Mang Nestor sa kanyang mga anak, sa asawa niya si Vicky, sa maliit ngunit masayang tindahan sa tabi ng kanilang bahay. At napabuntong hininga siya. Sa dami ng pinagdaanan natin, ang mahalaga, nandito pa rin tayo. Kompleto, masaya. Hindi man sila naging mayaman, pero dahil sa kabutihang ginawa niya na hindi niya inaasahang babalik, nakamit nila ang pinakamatagal nilang ipinagdarasal. Isang payapang buhay, isang pamilyang hindi na kinakapos sa pag-asa, at isang simpleng kasiyahan na walang kapalit.
Sa ating buhay, ang pagtulong at pagbibigay sa ating kapwa ay tunay na nakakapagpagaan sa ating kalooban, lalo na at ang pagtulong na walang hinihintay na anumang kapalit. At sa pagkakataon na kung minsan ay hindi natin inaasahan, ay ito pa pala ang magdadala sa atin tungo sa ating magandang kapalaran. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!